Magandang araw sa lahat. I am First Lieutenant Tristan D. Paren, Infantry, Philippine Army. I am a proud member of PMA Bambalasik class of 2019 and the O1 of SRC class 221-2023, Maigmat. So shout out sa mga classmate ko. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Currently, I am the commanding officer of Alpha Astral Company under 25th Infantry Fireball Battalion, 10 Infantry Aguila Division, Philippine Army. Ikwento ko ngayon is yung nangyari sa akin during December of 2020. So, bagong report kami dito sa 10ID, require kami ng command na aralin ang basics or mga fundamentals ng NPA such as barrier module at anong mga propaganda at mga ginagawa nila. So, bago pa ako nag-operate, mas nauna naming nasubukan mag-conduct ng Community Support Program or CSP. So, sa panahon na namin, pag-report namin dito sa line units, i-deploy kami sa mga far-flung na barangays or specifically sa mga sityos or purok na identified na red area or may mga na-organize na mga masa. So, yun nga, naturuan kami ng mga barrier module, paano mag-unearth ng mga ugmos sa isang lugar. Yun, na-deploy kami sa mga malalayong lugar. So, punta kami sa isang lugar, kausapin namin yung either purok chairman or yung barangay captain, tapos kaibiganin namin. So, isang challenge sa akin na native sa Luzon, taga Baguio City pa naman ako. So, struggle yung paano mo i-communicate yung gusto mong sabihin at malaman kung anong mga hinanain ng mga tao sa'yo. So, syempre, gamitan natin ng mga unconventional pa na pamamaraan. So, kada gabi, kahit di man siya advisable, ang ginagawa ko dati, paggabi, punta ako sa mga matatanda sa mga barangay. Hayain ko sila ng inuman. Siyempre, Tagalog ako. Tapos, kapag kakausapin nila ako, ginagawa kong context clues yun. So, habang umiinom ako, may maliit akong notebook nun. Parang notepad lang siya ba. Tapos, kung hindi ko maintindihan, isulat ko dun sa notebook kung ano yung mga words na hindi ko maintindihan. So, kinabukasan, pag naimasmasan na ako, tatanungin ko sa tropa. Ano yung ibig sabihin ng mga ganito? Tapos ganyan. Hanggang madudugtong-dugtong ko na yun. Tapos isa na rin sa mga ma-advise ko sa mga susunod pa is kaibiganin ang mga bata sa isang lugar. Kasi ang mga bata hindi marunong magsinungaling. So sunod, yun na yung experience ko, nagkakandak pa ako ng immersion or CSP sa mga barangay. So next, yun nga, ang nangyari kasi sa amin doon, hindi talaga kami nakakapunta sa aming company post or command post sa aming mga kumpanya. Pagkatapos namin CSP sa isang barangay, which is mababa ng isang buwan, lipat na naman kami sa isang purok or isang ibang part na naman ng barangay. So doon naman tuloy ang pakikipag amigo. So doon mo malalaman, kay minsan malustok man ng mga tao kasi maganang loob din na sa'yo, tapos nakuha mo yung mga kiliti nila or mga kinakailangan. So ayun, malalaman mo na si ganito pala, naging ninong ni commander ganyan, tapos ganun. Hanggang sa lumalalim at lumalawak na yung nalalaman mo sa area. So next, yun nga, habang nagsi-CSP kami is, ang kada kumpanya, meron pa rin siyang tinatawag na 1QRF. So, for example, nag-CSP ako sa ganitong barangay, tapos may warn bubunutin ako doon. Ang sa panahon pa na yun is lahat ng operation is intel driven. So, pagka bunot sa akin, pasok sa area, tapos kapag walang development, exit ka agad, balik sa CSP na saan ka nagsi-CSP.
So yun yung laro namin nun, panahon na yun. So pagdating ng December, naalala ko pa yon, nagsi-CSP ako somewhere sa barangay Santa Fe ng New Corellia. So binaba na ako ng warno na sabi ni S3 during that time, si Major Lamberto, na Bok, prepare ka dyan kasi may linuluto. So ayun, habang nagsi-CSP ako, kinuha ko kagad ng KM, punta ng batalyon, tas briefing gamay. Yung nangyari na pala nun, nagsimula na pala yung D-Day nung OPORD. Complementary operations lang man ang 25th IB nun with 60 IB. So yung nangyari na yon, D+2 na ako in-insert somewhere sa New Corellia rin. Tapos yun nga, may ongoing instructions si S3 sa mga players sa ground. Ilang platon ang dala mo nun, sir? Ang dala ko pala nung panahon isang section. So dahil nga babad lahat ng tropa sa community support programs, so ang mabilang ko mga 7 lang yung dala kong regular, the rest puro na KA. So kahit ganun is hindi man maiwasan sa infantry battalion na may kasama kang KA, is ipaintindi mo sa kanila. From platoon sergeant up to private hanggang sa capgo, dapat alam nila yung gagawin nila prior sa jump off. Tapos wag nila kakalimutan magdasal. So balik tayo doon sa lakad ko. So ano yung naging first mission nun, sir, sa briefing mo talaga sa operation na yun? So ang briefing pa lang nun sa akin is may plinat ang S2 namin during that time, si Major Israel Damasco, na dito yung assist na tatakbuhan ng kalaban. Napalibutan naman na ng mga players, mga galing sa 3 kumpanya ng 25th, including yung scout platoon ng 25th. So ayun na nga, kita ko sa mapa, plinat ko sa mapa kung saan yung kung saan ako maglalaro. So pag brief sa akin, Bok, dito ka maglaro. So expected ko na yun kasi sa katagalan ko na rin siguro nag-operate. Hindi pagka magsaya na maliit lang yung bilog mo o ay konti lang yung bilog mo sa binigay na na box sa map. Ibig sabihin, so parang kaunti lang yung objectives mo. So sa una, masaya pa yung pagkakita ng mapa, konti lang yung pero sabi ko, pag mga ganitong lakad na maliliit lang yung box, ibig sabihin konti, namomonitor na yung kalaban kasi maliit na lang yung linalaruan namin noon eh. Yes, sir. Tapos ayun nga. So maliit na lang yung box. So kasi nga bago akong report na teniente noon, uhaw meron pa rin yung ganacity. So nandun pa yung blood, sir, ba? Bugso ng damdamin na makakita talaga ng kalaban. So maintain yung discipline, yung mga combat SOPs is lagi pa rin sinasa puso at sinasa isip. So kahit na tatlong araw na kami naglalakad, di pa rin kami nagpapabulabog. Kasi yun man yung brief, tapos alam naman natin na yun yung SOP. Hanggat pwede, wag tayo magpapabulabog. So yun na nga. Saan kayo pinaildi nun, sir? Parang sa first squad nyo? New Corellia lang din? New Corellia rin lang. Okay. So first day, second day, walang nangyari, sir? First day, second day, wala. Kasi ang nangyari doon, D+2 na ako pinasok. Tama pala, sir. Tapos, yun na nga, nag-clearing kami ng objectives. So, tactical pa rin yung movement namin. Malapit na magtanghali. So, yun nga, yung nangyari sa scout platoon na dala ni Lieutenant Pulmon. So, nagkaputukan na. So, rinig na rinig mula sa location ko na yun. Pagka-plat, tapos tinawagan ko kagad yung scout platoon nun. Bok, saan yung direction ng withdrawal ng kalaban? So, tinignan ko kagad yung mapa ko, tapos inassess ko kung saan galing yung putok. Kasi nga
kakapukpukan na yung scout, pinastar ko kagad yung tropa kung saan pwede siyang magiging advantageous para sa amin. So, nangyari doon, naghanap ako ng medyo high ground lang, medyo kasing taas lang ng, bubong, Oh, yes, sir. ng isang bahay. Kasi, sa man lang yun eh. Sakahan, or sagingan rin lang. Picture para ma-picture out natin yung terrain, sir. Ano yung terrain na inoccupy nyo doon at anong meron sa area, sir? Na mga kakahuyan, masukal ba? So, hindi man hindi man sa Bisaya, hindi man lasang talaga yung inoperita namin. Medyo, lang siya ba? Gradual, sir. Mga ganito rin lang itsura. Mm. Tapos, yan nga, mga ganyan rin itsura yung kung saan kami conduct ambush. Doon lang kami stanto lang kami doon, dumapa lang kami. Tapos naghihintay kami ng baka sakali sa harap namin dumaan yung kalaban. Yung withdrawal ng Withdrawal. So, ayun nga, di namin namalayan, may kanal-kanal pala doon sa kay sagingan man pala yung sa baba namin. May kanal-kanal pala doon. So, yung nangyari sa amin is naka-file kami. Dito pala duman may kanal doon. Kaya hindi namin makita duman yung kalaban. So, dito dumaan yung NPA. So, sir, andito yung kalaban, sir. So, pinalo ko kagad yung tropa doon. So, to cut the long story short, nakakuha ko ng isang body count, isang captured, tapos isang AK-47, tapos isang M16. So, kalaunan, nalaman namin yung napatay namin is party wife ng secretary ng Guerrilla Front 33. Tapos, yung na-capture rin namin, yung party wife nung CO nila ng 33. Party wife ni Commander Khan. So, pagka-clear namin ng palibot, syempre, SOP man natin mag-search. Tapos, nagkawunid rin kasi ako nun, si Private Nolo. So, medyo mainit rin yung ulo ng mga tropa ko kasi nga, natamaan yung tropa ko. Yes, sir. Tapos, may nakakita pa kami nakakapture pa kami ng isang tao. So, imbis, lagi kong nasa isip ko man na nasa NPA area kami. So, labanan ng propaganda. Kasi sa NPA, naniniwala sila na at na-indoktrina sa kanila na pag nahuli ka ng sundalo is papatayin ka nila. So, yung nangyari, kahit na mainit rin yung ulo ko, tapos siyempre, kasamaan mo yun eh. Kahit sino naman siguro, mag-iinit talaga yung dugo. Pero, sa quick thinking ko is, ang decision ko, buhayin nyo yan, buhayin nyo yan. So, ayun nga, binuhay namin yun. Tapos, di ko napatasin. Dahil nga, nalaman ng mga nakalaban namin, yung 33, na nabuhay yung asawa ng commander. Tapos, sa scout, na-capture lang nila si Acabrando. Kaya yun, nung nalaman ng commander nila na buhay pala yung mga kasama nila, isa-isa sila nag-surrender. So, parang minsan lang sa isang unit ng isang guerrilla front is madismantle. Ubos lahat yung task organization nila from their commanding officer up to their lowest elements. Pati yung mga baril nila is sabay-sabay nilang binaba. So, yun yung kwento ng una kong Gold Cross dito sa 25th IB. Paano, sir? Paano nyo patience? Paano nyo, gaano kayo katagal nag-conduct ambush sa kanila? Yun, nung conduct ambush kami doon, mga 30 minutes, ganun katagal. So, kahit naiinip na kami, tapos tanghaling tapat pa yun kasi malapit na mag-alas 12 ng tanghali, hindi pa nakakaluto. Pero sabi ko, sige, tiis lang, dadaan rin yan. O baka meron talagang laman. So, yun nga, dahil sa encouragement ko, tapos sa mga leadership ng mga key NCOs na dala ko, is yun nga, di alam ng NPA na matagal na pala kaming nag-abang sa lugar, sa high ground na yun. So, bilib rin ako sa tropa ko na kahit tanghaling tapat,
nakastanto lang kami, nakadapa. Tapos during encounter is lahat is merong presence of mind. Kahit yung tropa kong wounded sa ulo, lumalaban pa rin eh. Nakadikit talaga sila, sir. Nakadikit talaga, sir. Paano yun, sir? Ganun mo daw, sir. Parang dito kayo. Tapos, Ito yung high ground, sir. Tapos kanal dito, sir. Ay, kanal, sagingan, sir. Tapos, mga sagingan man, sir. May kanal-kanal man niya, sir, para takbuhan ng tubig, sir. Hindi namin alam na gumapang pala sila doon sa ilalim, sir. Kaya hindi namin napansin, sir. Nung umakyat sila ng high ground, sir, yung pinakadulo yung nakakita, sir. Kaya yung nangyari, no, sir, pumalo kami kagad, sir. Gumanon kami, sir. Kaya, yung withdrawal ng kalaban doon, sir, is northwest, sir, papunta sa river, sir. nagtagal yung putukan nyo, sir. Nakareact ba sila? O surprise yung hindi nila in-expect? So, yung nagkaputukan na, syempre, kami yung first ball. So, di nila alam yung gagawin nila kasi di nila in-expect na andon kami. Kaya yun, nagkaratol-ratol na sila. Syempre, ma-assess mo man kung may papuntang kalaban sa'yo or may papuntang bala sa'yo or galing sa atin. Yes, sir. So far, kahit tagal na ng putukan, ang naririnig kong putok ng kalaban is hindi mang malapit sa amin, parang tawag lang yun. Parang preemptive lang nila, parang pataka, Oo, sir. pabuto bitaw. Pang-extricate na yun, sir. Pang extricate na. Kaya matagal naman na, nakailan na akong ceasefire para i-observe ko yung putok ng kalaban. Wala man talaga. So ayun, pagkatapos nun, pagka-clearing na, syempre bago mag-clearing kasi hindi pa natin sigurado kung cleared yung area, pinatutri ko lahat ng palibot. Tapos, paano nyo nakuha yung captured, sir? Paano nyo nalaman? May isa pa palang... So nalaman namin nung may captured kami nung clearing na, sir. Kasi nung nagki-clearing kami, sir, babae man kasi yun, sir, party man, sir, kasi nga asawa. Babae yun, sir, parang naratol na, sir. Pagkakita namin, sir, nakadapa na siya, sir, tapos yung M60 niya, sir, nandun pa sa malayo, sir, nakadapa na lang siya, sir, ba? Ingon, sabi pa nung sir, nung babae, sir, nakoigo. Tapos, pinatakbo ko sa tropa ko, tong first aid. Tapos, sama na imong igo, day. Tapos, man kay igo, hapit mo na lang bitag first aid kit tong sir. Tong kasama, wala man day igo, sir. Pero, ayaw, buhay natin yan. Bakit ganun yung naging desisyon mo, sir? Kasi may tama na rin yung kasama, hindi ka nagpadala sa Hindi sir, kasi bilang sundalo, sir, we are fierce and courageous during battle, sir. Pero we are also compassionate individual, sir. So kahit na may ganung nangyari, sir, dapat di tayo magpapadala sa ating mga emosyon, sir. So lagi ko ang tinatandaan, sir, is pag andito ka sa NPA area, sir, is labanan ng propaganda. So yun nga, binuhay namin yung nakapture namin, binuhay rin nung taga-scout yung nakapture nila. Dumating yung balita sa kino-confront namin na guerrilla front. Kaya inalagaan naman sila, hindi man sila nabuso. Kaya ayun, mga ilang oras lang, pagka gabi or mga sumunod na araw, isa-isa silang nag-surrender sa unit namin. Dahil sa namin, sir. Una, sir. Parang yung naging epekto na. Yun yung epekto ng sir, na hindi lahat, sir, dinadaan sa daser. Magpakita pa rin tayo ng compassion, sir. Kasi, matapang man tayo sa matapang, sir, pero ilugar natin, sir. Naging matapang man tayo sa enkwentro, sir. Di man tayo narattle. Nakapag-command pa naman tayo, sir. Na-plaster natin yung tropa, sir. Pero nung may nakita kong captured, sir, hindi naman na talaga makakuha nyo, sir. Narattle na nga siya, sir. Nakadapa na talaga, sir. Tapos malayo pa yung baril, sir. Kaya yun, pagkatapos nun, sir, is nalaman nga ng NPA na walang sir. Di man sila giunsa. Ayun, sir, nakapag-isip yung commander nila, sir, na baba tayo lahat. Kaya yun yung kwento na dismantle ang Weekend Guerrilla Front 33 ng
Sub-Regional Committee 4 ng Southern Mindanao Regional Command. Ilang personnel yun, sir, yung kuwan? At saka may baril din silang sinurinder, sir. Lahat sila, sir, nag-surrender kasama yung baril nila, sir. Yun yung very big accomplishment Oo, dahil lang sa ginawa na yun, sir, na kuwan. Oo, sir. Yun yung kwento nun, sir, kung paano nag-surrender at na-dismantle ang Guerrilla Front 33, sir. So, ang nangyari nun, sir, is ang CSP kasi, ang Community Support Program kasi, sir, is shipping operation siya, sir. So, syempre, nakakuha na tayo ng mga tao. Syempre, nagkakaroon na rin tayo ng mga information sa kada mga lugar sa IWAR natin, sir. So, lumiliit yung mga ginagalawan ng NPA natin, ng mga NPA na kino-confront natin, sir. So, may na-develop na sir, na info, sir. Kaya yun, sir, magtaka ka na, sir, kung ang binibigay sa yung mapa, sir, is ang liit ng box, sir. Ako, sir, alala ko, sir, 3 1 by 1 lang yung inoperatean ko nun, sir. So, napakalit lang. Napakalit lang talaga, sir. So, sinong di gaganaan yan, sir? Kasi may specific kang objective, tapos na, sir. Nakikita na talaga, sir. Balikan natin yung part na ano, sir, ba? Paano mo na-control yung emosyon ng tropa during ganun, sir, na may wounded kayo? Kasi alam kong matapang na rin yun. So, may captured kayo. nung, sir, likas man kasi sa tao na maging mabait, sir. So, kahit na, siyempre, nag-iinit pa nga lahat ng dugo including ako, pati yung tropa ko, siyempre, makita nila yung tropa ko, naliligo sa sarili niyang dugo. Yes, sir. Tapos, ayaw. Ako yung nag-una, sir. Ayaw. Buyo na to na. Kaya yun, sir. Tao man gyapon na. Nailadra na. Parang ganun yung kwan ko, sir. Parang yung strategic decision mo, sir, nagbunga talaga. Sir. Oo, sir. Yung quick decision making ko, sir, na kahit may nangyayari, sir, is dapat mabilis ka pa rin magdesisyon, sir. Kasi at that point in time, kung wala kang na-command or kasi nangyayari sa field, especially during combat operation, sir, is dapat magkaroon ka ng decision, sir. Mali o tama, wala mang maninisi sa'yo, sir, kasi ang mas worst na mangyayari sir, is wala kang ginawang desisyon. So, yun nga, sir. Mabilis kong na-assess yung gagawin, sir. So, ano magiging resulta kung naisip ko kagad kung anong magiging resulta kung pinatay ko ba siya or bubuhayin ko. So, ayun nga, nagbunga, sir. Ano yung instruction sa inyo, sir, on that day, sir, na pagkatapos sa encounter site? So, pagkatapos nung lakan na yun, sir, mag-clearing, di pa rin nagkumpiyansa yung S3 namin nun, sir, na binigyan pa rin namin objective, sir, kasi baka meron pa rin sir, ba? Meron pa rin mga remnants sa palibot, sir. Yeah. Pero so far, nung pagkatapos ng 1-day clearing, sir, wala na, sir. Pina-exit na kami. Only to find out, sir, nung mga sumunod na araw, sir, yung S2 namin, sir, finacilitate na pala yung pag-surrender ng mga sir, ng mga armado, sir. Yung kasama nung nahuli nyo? Oo, sir. Kasi nung nalaman ko pala, sir, nung nagkababaan na kami dito, sir, dito sa batalyon, sir, ino-observe lang pala kami ng NPA nun, sir. Kung tiwasan na mo tong iyang asawa, sir, binuhay man namin, sir. Kaya yun, sir, nagbunga nga, sir. Ayun yung naging kwan. Yun na ba yung end ng insurgency dito, sir? Yung last front na yun? Hindi, sir. Hindi pa? Hindi, sir. Kwan yun, sir. Doon nagsimula na magka-connect yung mga. So, proud ako na ako isang fireball trooper na sa ilang taon naming paningkamot o pagsusumikap sa kahit anumang effort, mapa-operation man yan or CSP or CMO activities, is kahit papano nagbunga. Nag-alay kami dito ng dugot, pawis para makamit ang minimiting ma-declare ang Davao de Oro na insurgency free. So, proud ako kasama aking mga kasamahang opisyalis, tapos mga tropa na nakasama ko na maging masaya, malungkot,
sa lahat na sa wakas nagbunga aming paghihirap na hindi makasama aming mga pamilya para kahit papano is ang mga tao dito sa Davao de Oro ay makatulog ng mahimbing at magpatuloy ang pagdevelop dito sa lugar ng Davao de Oro. So I am proud na 1,180 days ng insurgency free ang Davao de Oro. Simula nung dineclare siya noong 22 June 2022. So kahit papano, na-maintain man natin siyang insurgency free. So padayon o patuloy lang tayo sa ating mga ginagawa. So hanggang ngayon, proud Fireball Trooper ako. So Mabuhay. mabuhay ang 25th Infantry Fireball Battalion, Astig! On